Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mabilisang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Supplies at precautionary measures sa daraanan pa ng bagyo ipinahahanda na ni Pangulong Marcos Jr. Pagpapakawala ng tubig sa ilang dam, ipinag-utos. Agarang pagtulong sa rehiyon ng Bicol, iniatas ni Pangulong Marcos Jr. Supply ng bigas nananatiling sapat sa kabila ng mga pagbagyo. Health Department, pinaalalahanan ng publiko sa banta ng leptospirosis. At Animal Rights Group, may paalala sa fur parents ngayong bagyo. Una po sa ating mga balita, agad pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang mga epekto ng Bagyong Christine at umalalay sa mga apektado nito. Yan ang bansang o Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng pagbaha bunsod ng pag-ulan dahil sa Bagyong Christine, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga dam sa bansa. Ang direktiba niya, unti-unting maglabas ng tubig sa mga dam sa Luzon area sa kabuuan at gawin ito habang wala pa sa high level ang sukat ng mga dam. Ayon sa Pangulo, inaasahan na kasi na mas titindi pa ang buhos ng ulan sa paglandfall ng bagyo na inaasahan mamayang gabi o bukas ng umaga. Pero dapat anya itong planuhin ng mabuti para masiguro na walang mapipinsalang komunidad sa gagawing hakbang. What can the downstream communities tolerate in terms of additional water? And do that and try to release that amount, just that amount na hindi magkaka-damage, hindi magkakapinsala, hindi mababaha, hindi ba yung kaya nung actual na outflow na hindi na abala yung mga downstream communities. Nagbigay direktiba rin ang Pangulo sa agarang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong pamilya at individual. Bagaman hirap na sa ngayon na pasukin ang ilang lugar dahil sa baha, tiniyak niya na makararating ang tulong sa mga nangangailangan. Pag lumalayo na sa Bicol, sa Region 5, pwede na natin gawin lahat ng pwede natin gawin. Pero huwag na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan mo na there's nothing we can do except wait for it to pass. Give all the warnings that we can give, evacuate as many people as we can. But we really have to just batten down the hatches for a day. And make sure that everybody has what they need, everybody has the emergency supplies, meron silang ilaw, meron silang tubig. But maybe we'll have to shut that down, pero wag na sana tumagal masyado. But in the meantime, mag-isip na tayo how when we can go in with our equipment for the public works. Ayon sa DSWD, nasa 2 milyong family food packs na ang nakapreposition sa mga apektadong lugar at nakapagsagawa na sila ng distribusyon kahapon. Bukod sa pagbibigay ng tulong, pinatitiyak rin ng Pangulo ang mabilisang aksyon sa rescue sakaling kailanganin. Katunayan, sinabi ng Department of National Defense na handa na raw i-activate ang mga EDCA sites sakaling kailanganin ng international relief. Handa na rin daw ang assets ng bansa para sa posibleng rescue operations. The AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. We have the available assets to answer for lift capabilities as of this time. However, in the exercise of caution, we are planning two things to foresee the effects in the coming days in the aftermath of the disaster risk convention.
We are coordinating now with our ASEAN neighbors. I have already talked to our Singaporean ambassador to marshal their capabilities for airlift and other manpower assistance. Ginagawa na rin daw ng paraan ng pamahalaan ang pagpapadala ng rubber boat sa Kabikulan na nakararanas ng matinding pagbaha. As soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats. Hanggang Mindanao kukunin na muna namin at dadalhin namin dito sa area na pangangailangan. Ayon sa OCD, isa ang casualty mula sa Palanas, Masbate matapos tamaan ng bumagsak na sanga ng puno. 5 ang sugatan kung saan 4 sa Northern Samar at 1 sa Camarines Norte. Naitala naman sa 7 ang nawawala, 3 sa Masbate, 3 sa Daan Bantaya, Cebu at 1 sa Pilar, Cebu. Nasa 57 ang napinsalang kabahayan kung saan 49 ang partially damaged at 8 ang totally damaged. Hindi pa naman makapagbigay sa ngayon ang mga kinauukulan ng estimated damage sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Mahigit 5,000 naman ang stranded sa mga pantalan sa ngayon na inaasistihan ng Philippine Ports Authority sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang pangangailangan gaya ng pagkain. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Bayan, sa kapapasok lamang po na balita, inanunsyo na po ng Office of the Executive Secretary na bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine ay sinususpinde po ang pasok sa mga government offices at mga klase sa Region 5, Bicol Region. At ito po ay para sa October 24 ngayong taon. Gayunpaman, yung mga ahensya na nangangailangan o mga kinakailangan ahensya katulad ng mga basic and health services, preparedness, response to disaster and calamities ay patuloy pa rin po ang serbisyo. At magbibigay pa po tayo ng karagdagan detalye mamaya-maya lamang po. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang paglilikas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG Region 5 sa mga lalawigan na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Patuloy ang isinasagawang search and rescue operations ng Coast Guard District Bicol sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon na labis na naapektuhan ng Bagyong Christine. Nakaalerto ang mga deployable response groups ng PCG Bicol para sa pagmamanman at paglikas sa mga residenteng patuloy na binabaha ang mga kabahayan dahil sa naranasang pag-ulan dulot ng bagyo. 2 individual ang nailigtas ng PCG Bicol mula sa naganap na landslide sa Sitio Libas, Barangay Magiron, Ginubatan, Albay. Ayon sa ulat, natabunan ng lupa ang 2 bahay sa nasabing lugar matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng bagyo. Agad na dinala ang mga biktima sa pinakamalapit na ospital para sa pagpapagamot. Matagumpay namang nailikas ng PCG Bicol ang 22 individual matapos ang mabilis na pagtaas ng level ng tubig baha sa Barangay 16 Cabaangan, Legazpi City. Isang 43 taong gulang na ginang at 2 nitong anak ang kaagad na na-rescue ng PCG Bicol mula sa baha sa kalsada Ginubatan, Albay. Ayon kay District Commander Ivan E. Roldan, sa kabila ng nagpapatuloy na search and rescue operations ay nagsimula na rin anya silang magsagawa ng clearing operations sa mga lugar na humupa na ang baha. Gayon din, aabot sa 500 personnel ng Coast Guard District Bicol ang nakadeploy sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operations ng Coast Guard District Bicol sa mga probinsya ng Camarines Sur at Albay dahil hanggang ngayon ay may mga lugar pa rin na lubog sa baha. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Naghahanda na ang provincial government ng Camarines Sur sa pagdedeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha sa buong lalawigan. Yan ang Balitang Pambansa ni Mela Las Moras. Walang patid ang rescue operation ng mga otoridad sa Camarines Sur sa gitna ng paghagupit ng Bagyong Christine. Lampas tao na ang baha sa maraming lugar at malakas pa ang agos ng tubig. Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative Elray Villafuerte, mahigpit ang pagtutok nila sa sitwasyon at 24 oras na rin ang paghatid ng tulong ng gobyerno. Ito na raw ang isa sa pinakamalalang baha na naranasan ng kanilang probinsya. Tuloy-tuloy po sa aming parte at bumibili na rin kami ng rubber boat sa Manila. Ang problema nga rin po ay baha rin pala sa Quezon, hindi makabiyahe.
But rest assured, yung commitment po ng local government ng Kamsur ay nandyan po. Nagpapadala na rin po kami ng mga pagkain sa evacuation center at kailangan lang talaga magtulungan at dadasal po tayo na huminto na po yung ulan. Sa ngayon, naghahanda na ang lalawigan sa pagdedeklara ng state of calamity. Pero panawagan nila, sana'y iba yung tulong pa ang matanggap, lalo pa kung mas lalala ang sitwasyon. Well, magde-declare na po kami ng state of calamity. Ganun din kasi yung mga members ng Sangguniang Panlalawigan din ay mga na-stuck rin. So baka mag-online session sila. Ang problema, walang kuryente rin. So, but we will do our best na ma-declare na yan soon. Definitely. Kasi ang declaration lang naman ng state of calamity, I think 40% or 50%. Ngayon, over 80% po affected the province. Ang Kamara nakabantay na rin sa sitwasyon at tuloy-tuloy ang pagtulong ng mga kongresista sa mga apektadong residente sa kani-kanilang distrito. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Patuloy pa rin ang pananalasa nitong bagyong Christine sa maraming lugar sa bansa dulot ng matinding pag-ulan. Inaasahan naman na magla-landfall itong bagyo ngayong gabi. Kumuha po tayo ng update sa lagay ng ating panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Mr. Aljon Tamundong. Magandang gabi po, Sir Aljon. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Lumakas nga po ang bagyong si Christine at isa na nga ang ganap na severe tropical storm. Huling namataan si STS Christine sa layong 175 kilometers silangan ng Etiague, Isabela. Ito ay nagtataglay ng lakas ng hangin na aabot ng 95 kilometers per hour at bugso ng hangin na aabot ng 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas ang signal number 3 sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, central portion of Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, central and southern portions of Ilocos Sur. Nakataas naman ang signal number 2 sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Apayao, rest of Abra, Cagayan including Babuyan Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes. Nakataas naman ang signal number 1 sa Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay, Sorsogon and Masbate, including Ticao and Burias Islands. Nakataas din ang signal number 1 sa Aklan, Capiz, Antique, including Caluya Islands, Iloilo, Guimaras, northern portion of Negros Occidental, northern portion of Negros Oriental, northern and central portions of Cebu, including Bantayan Islands and Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, and Southern Leyte. Nakataas din ang signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao, Bukas, Grande Group. Dahil po dyan, nabusahan po natin ang ating mga kababayan na nasa mga nasabing lugar na mag-ingat at maganda sa mga pagbaha at pagguho ng lupa na maaaring idulot ng bagyo. Para naman po sa mga kababayan natin magpapalaot, may nakataas po tayong kill warning sa seaboards ng Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ang mga maliit na sasakyang pangdagat na huwag muna magpalaot sa mga nasabing lugar kung saan nakataas ang gale warning. Si Christine ay inaasahang maglalandfall sa Isabela mamayang gabi o bukas ng umaga at inaasahan ding lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Yan po ang latest weather mula dito sa DOST Pag-asa Weather Forecasting. Maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Mr. Aljon Tamundong. Mabilis rin ang aksyon ng Department of Agriculture para tugunan ang epekto ng bagyong Christine. Siniguro naman ng kagawaran na sapat pa ang supply ng bigas sa bansa. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilla. Tila hinambalos ng bagyong Christine ang palaya na ito sa San Jose, Camarines Sur. Lumubog naman sa baha at napuno ng buhangin ang sakahang ito sa Libon, Albay. Ilan lamang yan sa mga tanimang hinagupit ng bagyong Christine. Ayon sa Department of Agriculture, papalo sa 1 milyong ektaryang palayan ang posibleng daanan ng bagyong Christine sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Central, Mimaropa, Calabarzon, Bicol, Caraga at Eastern Visayas. Pero tiwala ang ahensya na hindi magiging malaki ang pinsala ng bagyo. Nasa 6 na po hanggang 70% na ng itinuturing na matured crops sa mga naturang lugar na isalba matapos maagang abisuhan ng DA.
Dahil nakapag-advise agad si Secretary doon sa ating mga regional field offices, regional directors to carry out yung harvesting. Pero of course, hindi naman natin yun lahat ma-harvest kasi sa ngayon kasi meron din mga areas na early na nagtanim after ng early harvest. Umabol sila sa second or third crop. So about mga 15% yun. Of course, pag na-damage yun, mahirapan yung makarecover. But yun nga, dahil nakapag-advise tayo, at least marami rin tayong na-save. Hindi ganun magiging kalawak yung damage. Pagtitiyak ng ahensya, sapat ang supply ng bigas. Dahil dun sa importation na dumating at ina-expect pa na darating based on historical trend, pwede pa rin umabot hanggang 100 days yung ating stock inventory at after the end of the year. So hindi tayo nakakamba pagdating doon sa stocks natin. Nakapwesto na ang mga libreng binhi, pataba at iba pang farm input para ipamahagi sa mga magsasakang naapektuhan ng bagyo. Patuloy naman ang paglalabas ng bigas ng National Food Authority para tugunan ang pangangailangan sa mga lugar na binayo ng bagyong Christine. Tig-500 sako ng bigas ang idineploy para sa relief operation sa Sorsogon at Catanduanes. Sa ngayon, papalo sa 4 na milyong sako ng bigas ang inventaryo ng NFA. We are expecting more requests from the LGUs sa Naga, and alam mo naman doon marami na apektuhan ng baha. We're really confident meron tayong mga ibibigay na stock sa ating mga LGUs na mga kailangan. Ipinag-utos na ng ahensya na buksan ang lahat ng bodega sa bansa para mabilis na makapag-deploy ng mga bigas. Mula sa PTV, Kalezal Pardilia, Balitang Pambansa. Dahil patuloy ang pag-ulan mula kahapon, hindi rin maiiwasan ng banta ng leptospirosis na posibleng makuha sa baha. Kaugnay niya, naglabas ng abiso ang Department of Health para maiwasan ang sakit na yan. Ayon sa DOH, mataas ang tiyansa na makakuha ng sakit na leptospirosis kung madalas o patuloy ang iyong paglusong sa baha kahit pa mayroong sugat o wala. Sakaling tamaan ito, pinapayo ng DOH ang pag-inom ng 2 capsule ng 100 mg ng doxycycline kada linggo hanggang sa hindi na lumulusong sa baha. Kinakailangan pa rin ang reseta ng doktor para makakuha ng gamot na ito. Kaya hinihikayat ang agarang pagpapakonsulta sa doktor matapos lumusong sa baha. Makakatulong din aniya ito para maiwasan ang anumang komplikasyon na posibleng madulot ng sakit. Nagharap na sina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at ang mga sinasabing na biktima ng pang-aabuso, trafficking at iba pang mga alegasyon. Bukod sa pang-aabuso, may alegasyon din na pinakawala ng PNP hinggil sa layunin ni Kibuloy na tularan ng isang karakter sa Biblia. At paniwala ng PNP, maraming nabiktima na si Kibuloy. Sabi ng PNP, ginagamit daw ni Kibuloy ang sinasabing umanong angels of death at ginagamit daw ito para takutin ang mga miyembro na lumalabag. Napagbigyan magsalita si Kibuloy sa pagdinig at itinanggi niya ang ilang alegasyon sa kanya. Susunod sa Balitang Pambansa, ilang tulay sa Isabela hindi na madaanan. Paglilikas sa mga mababang lugar, sinimulan na. At Animal Rights Group may paalala sa mga fur parents ngayong pagbaha. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. At your service, Pilipinas, ako po si Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council. Samahan niyo kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Dito lamang sa PTV. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa Congress TV Channel, Administrative Assistant, Camera Operator, Executive Producer, Graphic Artist, Researcher, Segment Producer, Social Media Consultant, Social Media Manager, Writer. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph.
Mahigit 4,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Apektado rin ang ilang biyahe sa bus at eroplano. Yan ang balitang pambansa ni John Lester Naguna ng PIA. Ilang mga biyahe ang nakansela dahil sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX at iba pang bus station sa Metro Manila ngayong Miyerkules, October 23 dahil sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, itong 10:40 AM umabot na sa mahiging 40 na biyahe ang nakansela dahil sa Bagyong Christine. Ang mga nakanselang biyahe ay Pacalawag, Quezon Province, Iloilo, Masbate, Albay, Sorsogon, Iriga, Legazpi, San Jose Mindoro at Balatan sa Camarines Sur. Paalala naman ng PITX na manatiling tumutok sa PITX Facebook page para sa iba pang updates. Nakansela rin ang mga biyahe sa mga pantalan na apektado ng Bagyong Christine. Batay sa datos ng Philippine Ports Authority, itong Martes ng tanghali umabot na sa mahigit 4,000 ang na-stranded na pasahero sa mga pantalan. Gayun din, may mga flights na rin nakansela ang Philippine Airlines at Cebu Pacific ngayong araw ng Miyerkules. Manatiling tumutok sa mga social media accounts ng mga airlines para sa mga updates. Samantala, sinuspende na rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding ngayong araw, maging ang biyahe sa Pasig River Ferry System dahil na rin sa Bagyong Christine. Mula sa PIA-NCR, ako si John Lester Naguna para sa Balitang Pambansa. Samantala, patuloy na pinaigting ng mga lokal na pamahalaan sa Region 1 ang kanilang paghahanda para sa posibleng epekto ng Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Joya Kimoyog ng PIA Ilocos Sur. Nakaantabay 24/7 ang mga search and rescue personnel at nakahanda na ang mga kagamitan at sasakyan kung kakailanganin. Sapat din ang mga nakaimbak na family food pack, non-food item at hygiene kit para sa mga lugar na lubos na mga ngailangan sa mga ito. Maagang naihanda ang mga ito sapagkat Lunes pa lamang ay nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC dito. IT recommendation met addical man dito yan ti pidrata yung dumatang na tamet ti additional nga supplies, additional nga food packs, additional na hygiene kit kada family pack para at least no adado pa ti kailangan dagito yung munisipyo tayo ket at that time may provide tayo ng augmentation from to them. Ngayong umaga ay nasa ilalim na ng Signal Number 2 ang rehiyon. Martes pa lamang ay itinaas na ng Regional DRRMC ang Red Alert status upang ma-activate ang mga Emergency Operations Center, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD at DOH. Suspendido man ang pasok ngayong Miyerkules sa Luzon, hindi alintana ni John Ray Tolentino, search and rescue respondent, sapagkat anya ay parte ito ng kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang public servant. Bilang isang responder, may pasok man o wala, nandito pa rin kami naka-duty, handang tumulong sa mga nangangailangan. Samantala, pinaalalahanan din ang mga mangingisda na huwag muna pumalaot dahil sa pinangangambahang storm surge sa rehiyon. Abisuhan talaga na huwag nang pumalaot kung sakaling malalakas yung mga alon sa dagat at i-secure na yung mga bangka nila sa mas mataas na lugar. Sa pinakahuling datos ng mga lokal na pamahalaan, aabot sa 671 individual o 227 pamilya mula Barangay Mindoro sa bayan ng Bangar sa probinsya ng La Union ang lumikas nitong Martes ng gabi. Patuloy ang paalala ng mga lokal na pamahalaan sa publiko na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan at seguridad. Mula sa Ilocos Sur, Joya Kimoyog para sa Balitang Pambansa. Sa probinsya naman ng Isabela, hindi na madaanan ng ilang overflow bridges dahil sa pag-apaw ng tubig sa mga ilog, bunsod ng patuloy na pag-ulan. Kaugnay niyan, sinimulan na ang paglikas sa mga residenteng nasa mababang lugar. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Oliver Bacay ng Philippine Information Agency, Region 2. Ngayong gabi, inaasahang mag-landfall sa bahagi ng Isabela ang Bagyong Christine. Kaya naman puspusan na ang ginagawang paglikas sa mga mamamayang nasa mabababang lugar. Ayon sa DSWD, mayroon ng higit 70 pamilya ang nailikas na mula sa lalawigan ng Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Ayon sa Pag-asa, kailangan maging alerto ang lahat dahil ngayong gabi inaasahang mararamdaman ang bagyo at tatahakin nito ang bahagi ng Cagayan at Isabela. Inaabisuhan yung mga kababayan natin na nandito sa mga
mabababang lugar ng Cagayan River at maliliit na ilog ng Cagayan River na paghandaan ang patuloy na pagtaas ng tubig galing sa mga ilog na maaari magdulot ng mga pagbaha. Samantala, hindi na madaanan ang Santa Maria Overflow Bridge at Bacolod Overflow Bridge sa City of Ilagan at ang Alicaucao Bridge sa Cauayan City. Patuloy ring binabantayan ngayon ang Abuan River sa City of Ilagan dahil sa patuloy na pag-apaw ng ilog. Ayon sa DSWD, mahigit 1,000 family food packs na ang nakahanda, mahigit 11,000 non-food items sa 3 milyong standby fund na gagamitin kung kinakailangan. Mayroon ding nakahandang mga family sleeping, hygiene at kitchen kits, family at modular tents, folding beds, malong at collapsible water container para sa mga mag-i-evacuate. Sa ngayon, patuloy na nananawagan ang mga opisyal sa mga mamamayang nakatira sa alanganing lugar na lumikas na sa mas ligtas na mga lugar. Mula sa Philippine Information Agency Cagayan Valley, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Nanawagan ng tulong ang mga residente ng isang barangay sa Naval Biliran nang masira at tangayin ng malalaking alon ang kanilang kabahayan dahil sa hagupit ng Bagyong Christine. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rodrigo Victoria ng PIA Eastern Visayas. Aabot sa 20 kabahayan sa Zone 1, Barangay Santo Niño, Naval Biliran ang totally washed out dahil sa malaking alon dulot ng Bagyong Christine. Ayon sa ilang residente, badna alas 10 ng gabi nang magsimulang humampas ang malaking alon sa mga kabahayan na nagpatuloy pa hanggang alauna ng madaling araw. Nagsimula po siya mga bandalas 10 ng gabi po hanggang madaling araw po. Nagresponde naman agad ang mga opisyal ng barangay kasama ang ibang residente. So far ngayon, road clearing kami kasi marami nag-abala sa kalsada. Hintay pa namin yung NGO road clearing team para support sa amin sa mga debris na nag-abala sa kalsada. Nanawagan naman ang mga apektadong residente ng karagdagang tulong tulad ng pagkain, tubig at damit maliban sa construction materials. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Rodrigo Victoria para sa Balitang Pambansa. Nanawagan ng animal welfare groups sa publiko na huwag pabayaan ang kanilang mga alagang hayop ngayong panahon ng tag-ulan. Sa isang social media post, nagpaalala ang Animal Kingdom Foundation na isama ang mga alagang hayop sa oras ng paglikas dahil sa epekto ng bagyo. Hiniling din nila ang kaligtasan ng mga taong walang tirahan, maging ang mga palaboy-laboy na pusa at aso sa kalsada. Pilipinas, ang aming paulit-ulit na magiging paalala. Huwag po makipagsapalaran sa baha. Kung kinakailangan na lumikas ay magtungo na agad sa evacuation centers. Laging makinig sa mga abiso mula sa inyong barangay officials, lalong-lalo na sa pamahalaan. Dahil hangad nila ang inyong kaligtasan sa ganitong mga panahon. Lagi ring makinig sa radyo o sa telebisyon, katulad po ng inyong pambansang network, ang PTV. Mayroon din po kaming official social media sites na maaaring makakuha kayo ng update. Tandaan, ang gamit ay maaaring maipundar, pero ang buhay natin ay iisa lamang. Pilipinas, 63 days to go at Pasko na. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong panghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.